Magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman po ang kaibigan si Jake. Sa video natin ngayon guys, welcome po kayo sa channel ko pala, no? Sa video natin guys, panoorin natin ang sabi ni Kuya Curly Discaya na sa diskarte talaga, no? Naging successful siya at natuto, no? Bilang contractor sa kanilang construction company, no? Alam natin sa ngayon, very controversial po ang tungkol po dito sa flood control projects ng gobyerno at DPWH at mga kontraktor na maraming palpak at tuloy-tuloy pa rin ang baha. Alam natin kung sana hindi po palpak or magandang pagkagawa ng mga flood control projects ng pamahalaan, walang korupsyon, ay makakatulong po ito laban po sa baha during bagyo. Hindi lang po sa flood control project ang problema kung sa akin lang, kundi po ba sa tao din, sa atin din, kasi kahit saan naman tayo lahat, no? Iba siguro i-deny tumatapon ng basura. So, ito po ang panayam sa kanya ni journalist Julius Babaw tungkol po kung ano pa talaga ang natapos niya. Panoorin po natin guys, no? Kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal, paano lahat. Minsan nga, sila, yung mga foreman, minsan magagaling pa mas sa mga engineer. Yung mga engineer kasi magagaling talaga sa libro yan. Computation, lahat-lahat. Pero pagdating sa mga foreman, actual execution, pati paglusot sa ilalim ng drainage, magmula sa lahat ng klase ng bagay, kaya na ng diskartehan yan. Na kahit minsan di na nagbabasa ng plano kung paano yung pagsuksok ng bakal. So, papasahin na nila nakapiraso yung plano. Alam na nila i-implement yung bagay na yun. So, doon ako natuto. Kahit hindi naman ako nag-aaral ng engineering talaga, dahil actual experience talaga natutunan ko, natututo na ako sa mga foreman ko. Kung paano ang diskarte, paano yung paglatag ng bakal. Okay. So, very clear guys, no? Ang kanyang sinabi ni Kuya Curly Discaya na hindi siya nagtapos ng engineering, kundi natuto po siya sa kanyang mga foreman sa paglatag ng mga plano, paglagay ng mga bakal, minsan pa nga daw. Mas magaling pa ang kanyang mga foreman compared sa mga engineer, no? Kahit hindi na nagbabasa ng plano, alam nang gagawin. More on diskarte. Ano ba sabi ng mga netizen? The t-shirt says it all. From rags to riches, rags is coming. Bookish. I don't think so. The foreman better than engineers. In your dreams, newly graduate versus experienced foreman, maybe yes. But in the long run, engineer is more better than them. Ito yung anything you say can be used against you in court of law. In short, ghost project. because yourself didn't study engineering, that's explained. The foreman must follow the engineer's plan for the exact specification. This kind of mindset is the main reason why most structural projects fail. It seems like a lack of understanding, masyadong nagmamarunong. The logo says it all, ghost engineer need nila. Because you're hired a ghost engineer for a project, greedy monsters, diploma or Discaya. Okay, bukis, alam na mga engineer dyan. Okay. So dito guys, makikita talaga natin, no, na ang kanilang mindset, no, parang ewan ko, nagmamayabang o nagmamarunong, no, sa mga projects. That's why marami po mga projects na hinandle nila ay palpak. So tignan natin kung anong action ng ating government dito, kasi most of the time wala ding nangyayari. Kung pailan sila ng mga kaso, matagal rin bago po ma-convict kung may kasalanan or mapawalang sala. Yun lang po guys, maraming salamat sa inyong panonood at suporta. Please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kung wala kayo, wala din ang channel ko. Ito naman po ang kaibigan nyo si Jake. Paalam guys, I love you all. Kita-kita po tayo guys sa susunod na video.
ingat po tayo lagi.